Nakaluwas na ng Maynila si Josie at nakahanap na din siya ng trabaho sa isang mall bilang isang sales lady. May nagrekomenda sa kanya ng murang popahan, agad naman pinuntahan ni Josie kaso hindi niya makita ang address na nakasulat sa papel niyang hawak. Nasaan na kaya ako? Parang hindi ko alam ang lugar na ito. Parang naliligaw na yata ako. Saan kaya itong address na ito? Kanina pa ako paikot-ikot. Ang init pa naman. Sa wakas ay nahanap din ni Josie ang bahay na kanyang uupahan at agad naman siyang kinausap ng may-ari na si Aling Martha. Strike to mataray at iba makatingin sa bawat kaharap nito pero nagkasundo naman ang dalawa. Gandang araw po, kayo po ba si Aling Marta? Ako po si Josie. Ako nga. Pero bago kita papasukin, unahan na kita. Ayoko na maingay lalo na sa gabi. Aling Marta, hindi ko po gagawin ng manggulo ng tao lalo na sa gabi. Sige, asahan ko yan Josie at magkakasundo tayo. Pasok na tayo. Sinamahan na nga ni Aling Martha si Josie sa kanyang kwarto. Malinis, sakto lang ang laki, medyo may kalumaan pero maayos pa naman ang ilang gamit. Ang mahalaga kay Josie ay makapag-ipon siya at makapagpadala sa kanyang mga magulang sa probinsya at para din kay Elena na kapatid niya para makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Ganda at malinis. Sa susunod na buwan na po ako mababayad uli. Salamat po, Aling Marta. Magpapaalam ka kapag may isasama at biling ko huwag maingay. Opo, salamat. Nang makaalis na si Aling Martha, agad niyang naisip ang sitwasyon ng kanyang mga magulang sa probinsya. Si Josie kasi ang nagpapaaral kay Elena para makatapos ito ng pag-aaral. Sana hindi magtaas ng renta si Aling Marta at makapagpadala ako kina nanay sa probinsya para kay Elena. Sana makatapos na din ang kapatid ko para dalawa na kaming makakatulong kina nanay at tatay.